right now, mga kababayan, responsibility sa Delicia Hotel para sa irrigation projects. Nandito po si Congressman Salvi Con Agapitico, Chairman of Operations sa Congress. So as I heard, we will still be having the meeting, right, with the media present, or shall we have it as a working branch? What is the preference today with Congressman Cove is the Regional Director of Media, Engineer Rivera, to discuss with us the solar irrigation projects and Pico. Nagpapagal mga malita at magtamakay sa mga isla lipunan. Opinyon para at paglalantad sa katutuhan. What you see is what you get. Unisan. We know how important this is for the farmers. This will be benefiting 4,560 farmers multiplied by the numbers of their families. So, napakalaki yung tulong. And this irrigation projects will be centered on rain-fed areas, meaning wala pong presence ng irrigation yung ating yan. So, ito po yung ating pag-uusapan. We will be here to offer his support dun po sa ating event. So, to start the ball rolling, we'll have the opening statement first from, of course, actually, we will give you irrigation projects here in Bicol. Pero hindsight lang, no? Para malaman nyo. When I came to Bicol, nag-aralan ko, ang regular allocation ng ating irrigation for Bicol is tumatakbo lang yan ng 400 to 500 people every year for the past 5 years. That's why nangyari ang irrigation development natin dito sa Bicol is only around 50%. Malaki pa yung potential na pwede natin gawin dito po sa Bicol area. When I met Sir, wala niyo po magkano yung allocation natin for the billion. 3.2 billion. So, ang laki. Hindi lang natuloy, hindi lang natuloy. Sabi ko nga sa Sir, sorting ng mga farmers natin na nagkasundan natin tayo sa Congress, ng Speaker, ating Pakulo, hindi tayo napabayaan. Actually, sa studying ng niya, 17 na offices, at least nasa top 5 tayo in terms of allocation. So maraming salamat din sa ibigay ng mga believe magawa natin yung mga pangarap dito sa Bicol. Every time na nag-meeting kami kasi Sir Dito, Sir Salvi, yan talaga rin sila. So i-highlight ko ngayon, ano ba yung pinakamalaking allocation natin for this year. Actually, ang allocation ng IAM for the whole year is around 40 million sa Bicol. Parati na lang yun. Pero this time, for the whole ng ating congressman, almost na 20 po yan. And we're hoping na lalaki pa yan by next year. So we're preparing for a bigger project. So ang pinakamalaki po natin na nakuha dito, kaibigan dito sa Bicol area is yung solar. Ito yung mga bago na irrigation system, bago yung mga technology nito na I think makakatulong because of climate change, bago na yung mga source ng tubig natin, kumawalti na because of through solar projects, pwede na natin itong magamit. Ang timeline natin, hopefully by end of the year, matapos natin. So that by dry season, by next year, magagamit na ng mga farmers natin. Diretso ko na pag-i-process na short video lang po. Yan, irrigation project po sa buong Bicol region. Ito po yun. Iba-ibang areas. For this project, 1.5 billion, we have 71 sites. 1.5 billion will irrigate 1,800 hectares of area. No? So, initially we have 1,500 farmers. Listing natin na nakausap natin. Saan po yung mga priority natin? Priority areas natin, ito po yung mga rented areas.
ating wetland areas, wala pang irrigation dyan, maasa lang yung mga farmers, sahod ulat. So, kung sahod ulat, pag rainy season, so, mostly, once a year lang yung nagtatanim. With this realization of this project, magiging available na po yung irrigation method natin. So, may potential po ito. Sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Yung farmers natin, ay makapagtalong beses na magtanim sa isang taon. Hindi naman natin sinasabing palay. Pwede siguro during dry season, mga corn, makasupport tayo sa corn. Sa corn industry dito sa Bicol area. So, malaking tulong po yan sa mga 4,500 farmers po natin. So, we have started the project na, no? We have identified the sites. Next slide, please. Magiging productive po yung mga area na yan. At nagkaroon na rin tayo ng mga discuss. Magkakaroon na sila. So, kung May, magka-harvest sila ng early as August or September, mataas yung presyo ng palay sa mga panahon na yan. So talagang malaking impact ito, no? So, hindi lang ito yung project na sabi ko, 3.2 billion ngayon. Sa amin ko lang po, we were overwhelmed talaga. Na gano'ng kalaki. Sanay kami sa maliitan, pero this time, talagang malaki po. So, natampakan kami talaga ng trabaho. Pero we're doing this talaga for the Bicol area. Ito po yung magiging impact na eventually sa mga projects natin. And then for 2025, dala ko na yung proposal kasi magbabudget ko na naman tayo, mag-budget ko na naman tayo sa proposing 5 billion for Bicol area for next year. Nandito na yung mga proposal na yung Manito, yung Malinaw, at San Francisco, Coral. We're going to study for that area. Para kung makikita nyo kasi wala tayong malaking tap dito compared to Northern Luzon. So, yun ang gusto nila na pagkaroon tayo at least malalaking tap dito na hindi lang good for irrigation, pwede mong support yung domestic water. Eventually, kung
mataas yun doon. Baka pwede rin po electric production. No? So, yun po, yung mga future na pinag-uusapan namin sa guidance, sa puro ng nating mahal na tourism. So, our speaker na sana by next year, mapalaki pa natin yung funding natin for people. So, yan po, yan po sir, yung status ng mga projects natin for 2021. Who is here to answer also our question. Siya po yung rason kung bakit po ganito po yung programa nila. Para po talaga sa Bicol Region. Marami po dito sa atin. And we are so blessed to have him in the House of Committee on Appropriations. So, Congressman, you have the floor now. Yeah. So, yes, Ali, thank you for your presentation. Talagang ko na itong hinahantay na gusto wala kasi lagi namin sinasabi solar fertigation. Ang kagandahan po dito, yung dating dalawa kung nagka-crop ka ng 5 metric tons per year, magdodoble magiging 1 times 1.8 instead of 9 metric tons. No? So, kaya excited po talaga kami kahit na ma-increase yung production. Aside from, sabi mo kanina, magiging double or triple cropping, planting. No? Kasi nga, yung pinapakita ni ID Pictures kanina, yun nakatiwang wala, hindi siya nahihilil, upland, no? So yung tubig kayo, with this, makakapag-drill ng diretso mismo sa lupa, tulad ng mamaya, sa sabi. So, ang kailangan ko sanang data ID is, hindi ko ready ngayon is, ilan ang requirement ng Bicol region na bigas and kaya ba natin maging food security, self-sufficient. Kasi una-una yun ang gusto bigasihan ng ating Pangulo na maging self-sufficient tayo before he steps down, and yun ito ang gusto kong mangyari for Bicol. And kung pwede na, exporter pa tayo sa ating mga kaya ng Bohol, kaya ng Lucia, kaya ng Mindoro, na self-sufficient and exporter ng mga bigas para makapaglagay tayo ng mga silos. Usapan namin ni Administrator Gillet, pwede tayo maglagay ng mga warehouse sa bawat facilities ng NIA, ng offices, sa Ligao, sa Naga. Sorry. At the same time, lagyan na rin ng solar dryer, rice mill. Kasi meron tayong contract farming, no? Kanina, report ko yan kahapon sa ating speeches na by August or September, mag-start na magbenta niya ng 29 pesos na contract farming. Hindi ko lang alam, kasi hindi ko na nakialaman si Admin Gillet kung nabigyan ng Bicol, so sa in-allocate namin ng 3.4 billion pesos for contract farming. Then, nag-usap din kami kung kaya ilan pang absorptive capacity ng NIA para next year, palagyan ko pa ng additional for the contract farming na 29 pesos per kilo. Kasi very important po yan. Pag nagawa natin yan, mapapababa natin ng 50%. Bigas from 55 to 60 ngayon, 29. So, malaking bagay po yan. So, anyway, Arnie, meron ba tayong contract farming dito sa Bicol? Yes po sir, regarding self-sufficiency, unfortunately, as of now, hindi pa self-sufficient ng people. Based on PACA record, bibisit pa tayo. That's why, very important na itong mga projects na ito. Na one concern is, mababa rin yung production natin dito. Based sa data ng DA, around 4.1 lang, no? Parang 80 kabals lang ito per hectare. Compared to sa mga BBCA, nakahabli sila ng 160 to 200. Why? Yung fertigation. Kaya yung farmers kasi natin, umaasa lang doon sa butcher, no? Fertilizer butcher ng DA. Good for 3 lang naman ata yun. 4. Ang requirement talaga natin is 6 to 7.
para maganda yung production mo. Yung nga, kaya nga yun yung ini-institutionalize namin, no? Mini-meeting namin yung farmers na hindi lang irrigation yung kailangan natin. Kailangan din natin patapain natin yung lupa para mapaganda yung harvest natin. So, yun yung nakikita namin sagot para maging sufficient tayo. Plus this one, sabi ko nga 50% pa lang as developed dito. Pag natapos natin lahat ng projects natin in the next 5 years, no, sa panahon ng ating mahal na Pangulo at 2028, kung extension pa, hindi pa alam sa 2020, ang target natin for people is abot tayo ng around 70 to 80% developed area. Pag naabot po natin yan, magiging sufficient na po ang dito area in terms of population versus production na pag-increase natin. So yun po yung nakikita natin datos na pwede natin nga at ilan pa ba yung kailangan natin for Bicol kung nakita nyo yung news item ni administrator namin. Sa buong Pilipinas, 1.2 million hectares pa ang walang irrigation. Anong hinihingi niya sa Congress? 200 billion billion daw. So yun yung estimate talaga namin. No? If we want the whole Philippines to develop, dapat food security yung priority ng funding. Kaya lang, every year nga sabi ko nga, 40 billion lang kami. So, kaya hindi namin na-address. So, maintindihan na hindi namin na-address lahat. No? But we are maximizing. No? Sabi ko nga, ito yung chance dito sa people talaga. Kasi nandito yung approach yan. Yung samantalahin natin na kaya nga nagpupropose kami ng marami kayo para at least umangat tayo. Ito yung, sabi nga, ito yung bagong technology na because of climate change, nagbabago na kasi mga rivers natin. Yung problema nga nila sa uwas, so minsan nabibitin na sila sa tubig. So with this project, nakikita naman natin, pinakita natin kanina na anytime, pag may time, hindi ka na mag-aantay ng schedule. Paandalin mo lang to, may tubig ka na, diba? So yung isang area nito, around 20 to 30 feet. So maraming farmers yung makikinaban. Management lang siguro na dapat alagaan yung mga farmers natin dito kasi malaking investment natin dito. Sana hindi nakawin o ba't tayo mabuhay. So, tulong-tulong ito. Kasama naman natin yung mga LGU dito na present ko na rin pala ng ito. Tulungan kami, especially sa mga barangay. Hindi basta-basta masira yung mga investment natin. Malaking in the long run. Pangalawa po, marami po tayong pump irrigation system na existing dito. Pero yan, diesel, yung iba, kuryente. Kaya po kasama yung masba dito. Yung masba po, nakautak na sa kasuri ko ng around 6 million. Pinutulan na siya. For the past 2 years, hindi na nagtatanim yung mga farmers mo. Around 1,500 hectares. Yan laki. So, ginawa natin, nakikoordinate tayo sa masba, ay sa kasuri ko na hulog-hulugan na lang. Para makabangon. Ito, isa yun na i-convert natin for solar na rin. Kasi nga, nung dinevelop yung irrigation system noon, mura pa yung diesel. Mura pa ang kuryente. Pero sa high cost ngayon, talagang nararamdaman po namin na nahirapan talaga sila. So, ito yung bagong technology na solar. Hopefully, may convert natin yung iba para at least mapawasan yung load din po nila sa operation cost. No? At least, kung mababa yung operation cost nila, tataas naman yung profit nila. Eventually, maganda yung presyo ng bahay. So, yun po yung long term no? Gusto natin mangyari. Gusto rin yung isa yung mangyari for our farmers. So, kasi kung open yan, ayaw mong ihalo kasi baka mawala lang yung abono sayang. So, through this, ginagawa na po sa Israel kasi yan. No? At nakita natin na very productive. Kasi direkta yung kaya nga fertigation, no? Fertilizer at irrigation. Kaya fertigation ang tawag nila. No? So, yun. Fertilizer plus irrigation, fertigation. So, habang nagpapatubig ka na, lagay mo na yung abono doon, ibig sabihin, less labor ka. Kasi, hindi ka na mag-spray, di ba? So, less labor, tapos mas effective kasi nga, sumasabay na siya sa tubig. Wala siyang losses sa air, wala siyang losses sa water. So, ito yung bagong technology na nakita natin na ginagawa sa Israel. Yung sa totoo lang, sa initial cost nito talaga mahal. Pero in the long run, I think makakabawi tayo po dito. Pakita niyo naman na
because of additional production, makakalikot tayo ng 140 billion per year na income ng mga farmers natin. So yung ganong run po, mapapawasan na yung operation cost kasi wala na fuel, wala na electric, and then madadagdag pa ba yung fertigation. Yan po yung fertigation na sinasabi sa inyo. Dapat tayo ng 100% irrigation. Na matapos dapat in 3 years, 100% fully integrated, fully irrigated, and fully fertigated with warehouses, solar dryer, rice mill, pati mga delivery truck para ma-deliver natin, and also contract farming. Anong kailangan natin ng pondo? Kasi itong contract farming, ang explanation siya is bibigyan mo ng libreng fertilizer, libreng bini, libreng pesticide, around 20,000 pesos per hectare. Yung 20,000 pang sweldo ng farmers per every hectare. Then, out of yung mapoproduce niya, which is around 5 metric tons of target, ikabalik sa NIA, pabayaran ulit ng 50,000 pesos. So, ang cost doon, pag divide mo, is around 29 pesos per kilo. So, hindi na ho natin kailangan na import kasi mas mahal yung bigas. Pero habang pag na-fertigate natin yan, irrigate, magiging murang-mura po ang bigas kasi madodouble yung production or triple. Actually, hindi ko na-explain kanina yung contract farming. Ito yung bago na project din natin na sinuportahan ng ating mahal na congressman. Ito yung contract farming. Bakit nagkaroon tayo? Noong last year kasi, balitang-balita na yung El Nino. Diba? El Nino. Natatamaan tayo. So, sa NIA, nakita natin na magkakaroon talaga tayo ng losses because of El Nino. So, in preparation for that, nag-propose ang ating mahal na administrator na dapat magkaroon tayo ng contract farming. Magkapatanim tayo ng maganda. Well supported to. Iba rin naman yung sa DA, iba naman yung sa NIA. So, for the whole Philippines, for the whole country, we have target of 40,000 hectares with a target production of 5 tons. So, i-multiply mo, yung 5 tons is 5,000 kilos. Kung i-multiply mo yung 5,000 kilos sa 40,000, ang laki po yan. Ilang kilo po yan? Million kilos of. So, nag-umpisa po tayo, and then ang expected harvest natin is itong August, September, up to October. So, kung magiging successful po yung harvest natin yan po yung sinasabi nilang ibebenta natin ng 29. So, whole Philippines po yan, lahat ng regions binigyan. For Bicol area po, nakakuha po tayo ng around 1,500 sir. Kasi maraming tayo naghati-hati. Kasi ang gusto lang ating administrator, ating Pangulo, na sabay-sabay, buong regions, magbebenta kami ng 29 pag nag-harvest lahat yan. So, kung imagine mo lang, babahin ang buong Pilipinas na 29 pesos na bigas. Magkakaproblema na yung mga traders yan kung paano nila sasabayan kami. No? So, yun po, no, expected harvest na sa August, September, October. So, tuloy-tuloy po. May mga nauna kasi na nagtanim na. So, yun yung harvest na kay August. So, salamat, no? Nagkaroon tayo ng project na ganyan, no? Ito yung ng ating administrator, pinaportal naman ng Congress, no? Na naputuhan. By next year, actually, sir, request na ng iba, dapat daw sa Bicol, 3,000 hectares na yun. Kasi 1.5 lang na-share natin doon sa 40,000. So, hopefully, sa contract farming po, sa whole area ng buong Pilipinas, 40,000 lang. Kaya natin. 4,000. Nag-propose ako ng 3,000. Kung magandang pa sa for next year, we're hoping na malaki-laki. No? 4,000. Hindi, 1,500 lang. Pero buong Pilipinas kasi ang pinamit ni administrator is 40,000. Hindi naman na tayo agrabyado doon. Malaki-laki na.
Sabi sila, ang nangyari dyan, no? Kagandahan nito, sabi nga ni Sir, ibibigay namin lahat. Sila punan. Wala nga punan eh. Sugal nga lang niya to eh. Sugal namin to. Pinuhunan namin yung 50,000. Inputs yung 30, yung 20 para sa pag-araro, di ba? And then, pag na-hit pa nila yung 5 tons, kasi gusto natin talaga ma-hit yung 5 tons eh. Kasi 4 tons lang kasi. Bibigyan pa natin siya ng another 50,000. Diba? 50,000. Pero kung kunin namin lahat yung production niya, yun naman ang ibebenta natin sa mga tao ng pwede. So, magandang project po yun. Kumita na yung farmer niya na wala siyang... Kasi alam naman natin, yung mga farmers natin, kung saan umutang. Yun, wala talagang pinuhunan natin. At eventually, yung output naman niya is makakabenta tayo ng mura na around 29 pesos. Yun po yung target talaga na. Ang nagiging problema, tama yung sisal, no? Nagiging problema natin, pag-harvest namin yun, saan ilalagay natin yun? Wala naman kami warehouse. Kaya, naghanap kami ngayon ng mga cooperatives na may mga healing area na pwede natin pagtambakan. Kasi, wala kami paglalagyan. Hindi kami ready talaga, wala kami warehouse as of now. So, yun yung sinasabi ni Sir. Sana, ang i-program namin by next year yung mga warehouse na tuloy-tuloy yung pagtrapan. Sila yung nakakaalangan sila, may perang LGU, community fund. Kaya, as of now, nakastandby. So, pwede nilang gamitin pampaikot. Ayan, si Mayor Scorpio. Marami nag-certify kahapon na local na sa Albay Mayors na really, kasi pinag-usapan namin yan, hindi kaya mag-produce ng 29 pesos ng truck. Paano yung distribution? Kung itadaan natin sa traders yan, siyempre kailangan nilang kumita. Another 3 pesos. Si mayor naman, so, Escoto, mga mayors naman. Pero kung para sa tao naman yan, wala namang loss. Happy naman si Mayor in aid of re-election. Siguro naman, happy si Mayor, wala nang friction cost. Mayor? So, sa Cebu, si Garcia, gusto yung bilhin, si Governor Garcia, gusto yung bilhin. Then another yun, mga government agencies. Pag hindi pa talaga ang worst scenario, ayaw ko sana mangyari, DSWD. Kasi DSWD, binibigyan na natin sila ng support fees na 120 billion pesos. So, may subsidy na sila na, kung baka sana last priority na sila na pakilama. Kasi meron na silang cash na natatanggap ng pondo para pabili ng gas o suporta. Buy the cheaper rice, sana. Yung kadiwa rin, sarili sa isang buyer at saka NFA. So, yun ang mga actually itong contract farming, si ating unang kausap ko dito, IDL, si PCA, si Bernie Cruz. Kaso lang, buti na lang nakilala ko si admin. Bakit sabi ni Bernie, kaya mag-implement ng contract farming. But nadali, hindi sana yung pera sa Philippine Coconut Authority. Kasi, ano ba itong nakukolekta natin sa rice tarification? Bakit binibigay lang basta sa farmer na walang agreement? Tapos nabibenta pa ng masyadong mataas. So, sana naman, meron silang windfall na napakataas ang presyo ng bigas. Ang cost lang naman ng bigas is around 10 to 12 pesos kung yung direct inputs lang yung pag-usapan. So, anyway, usap kami isang araw niya, tigilin sa plano, sabi ko, pwede mag-anta ulit kung kaya ko ba another 10 billion. Sabi niya, kaya niya daw kasi 1.2 million metric tons na hectares na lupa na pwede pang i-contract farming. So, anyway, dito na lang sa Bicol, hindi ko alam na, hindi ko kasi pinakialaman yung allocation na linagay ko. So, this time, paano natin pa-increase natin from 1.5 to 4,000. Thank you very much. Special lang, tayo nag-iisip, wala nga naman, may premyo. Pino tayo kung problema, nagpupuyat tayo para mabigyan ng and in fact, nagkaroon pa nito ng congressional hearing sa Congress dahil kini-question ng mga leftists.
Nung nalaman nilang nakakontrata na diretso bibigyan ng fertilizer, bibigyan ng pinning, sabi nila, this is a genius idea na ano. Another idea